ako bilang baguhan. Tapos naiiyak ako kasi kailangan ko galingan, magaling yung kalaban ko. Matagal na siyang kumukonte sa rap. Ako wala pa akong kaalam-alam nun. Iniiyakan ko pa yung pagrarap kasi alam mo bakit? Mahigpit si Basilio. Kasi kung meron man akong pinakaayaw sa lahat, kumokopya eh. Ayaw kong kinokopya yung boses ng iba. At ayaw kong hindi lumalabas at hindi ako nagmamarka sa inyo pag narinig nyo ko. Alas 12 ng gabi, nawawalan ako ng boses. Yo, what's up? Ako nga pala ang inyong Ninong Crazy Mix at nandito na naman tayo sa bagong episode ng Hip Hop OPM. At syempre kasama natin ngayon ang isa sa Crazy As Pinoy. Yay! Si Crispin. si Sisa. What's up? Kamusta po kayo? At excited na ako na makipagtalakayan dito sa kaibigan ko. Medyo matagal-tagal kaming hindi nagkita ni Crazy Mix. Actually, kanina pa niya ako hindi kinakausap. Mukhang... Kasi nagtitipid ako ng boses. Bakit? Paus na paus ka ba? Ano bang pinaggagawa mo? Hindi kasi ano ba yun? Wala pa akong tulog. Wala pa. Sobrang busy kasi nito Alright. Simulan na natin to. So, ayun. Ang unang katanungan natin para kay Ate Mosisa ay ito, balik tanaw muna tayo. Paano ba nagsimula ang Crazy As Pinoy? Paano ba nagsimula yun? Ang Crazy As Pinoy kasi bago pa man ako maging Crazy As Pinoy, grupo na sila nila Basilio at saka ni... Dalawa lang talaga sila? Dalawa sila pero kumukuha sila ng ng parang session na babae. Session na babae, yung tipong pwedeng kumanta sa kanila. Kaso nagbabanda. Mga nagbabanda. Kaso pag nagiging shota na nila, nagbe-break. Joke lang, Basilio. Joke lang. Huwag niyong shoshotain yung chorista nyo. Oo. Joke lang. Hindi ko alam kung anong story behind that na kung bakit paiba-iba sila ng nagko-chorus. Kaya buo na sila bago pa ako dumating. Nabuo lang ang Crazy As Pinoy nung panahon na nagkaroon ng Republic of the Philippines. Kasi triangulo muna yan eh. Ay, yung kuya mo eh. Oo. Naging triangulo muna kami bago pa yung kapatid ko. Nag-ikot-ikot muna kami sa mga barangay, sumali kami sa mga singing contest, gamit namin triangulo. Ay, yung jet set, di ba? Oo, nag-jet set pa kami nun. Tapos, makulit kasi ako eh. Ang pinilit ko talaga mapunta ako sa grupong to. Minado ako doon. Hindi kasi nagkaroon ng misunderstanding dati. Akala kasi ni Basilio, yung ate ko, yung naririnig niyang kumakanta. Pero ako talaga yon dahil may mali yung sinabi niya dun sa Dayo Podcast. Sa Dayo Podcast, siguro, alam mo naman yung may pagkaulyanin na yon. Baka mapagalitan ako. Hindi, ang alam ko nga talagang kwento, ikaw yung kumakanta eh. Ako talaga yung kumakanta noon. Nung napanood ko yung Dayo Podcast, parang nagulat ako na, parang iba yung Hindi, siguro medyo nalilito na rin si Kuya kasi kahit man ako sa tagal na din ng panahon, hindi ko na rin talaga ma-recall yun. Pero ako malinaw sa akin kung paano ko natuklasan ni Kuya. Totoo yung sinabi niya doon sa Dayo Podcast na sumali kang hindi, yun muna sa bahay namin, pumunta sila, may parlor kami. Kumakanta ako sa CR. So, kanta ako ng kanta. Nalaman ko na, nilakasan ko pa. Papansin ka na. Papansin talaga ako. Tapos, may dumating pa sa time na lagi ko kasi silang napapanood sa mga korte. Lagi kasi silang nagpe-perform. Pero anong kinakanta nila nun? Parang, ang kinakanta nila doon tungkol sa droga. Iwas droga. Oo. Ayaw mo sa droga. Basta. Basta ganun, na running beat lang yun natin. Iwasan mo. Droga ay iwasan mo. Ganon. So parang yun yung legacy ng grupo nila, yung OPG na parang paiwasin yung kabataan sa droga. Imbis na magdroga ka, mag-rap ka na lang. So palagi nilang kinakanta yun. So maangas yung dating nila doon. Feeling ko, pag napasama ako doon, maangas na rin ako. So kada makakasalubong ko sila, pero kinakanta din nila yung huwad. Iba pang babae, huwad. Huwad na. Yan yung yung beat nun o hindi pa? Hindi pa, iba pa. Kasi nabago lang yung beat noon nung napunta na kami sa Republic. Pero nung bago pa yung sumasalang sila sa mga barangay events namin, naririnig ko sila, kinakanta nila yung huwad. Tapos ako naman, pag nakakasalubong ko si Basilio tsaka si Crispin, ikaw,
ay aking mahal. Yee! Gumagano'n ako. Alam mo yung batang... Tinatulong gusto sila. Hindi, kasi 14 anyos lang ako noon. So parang kulit-kulit ko. Mga 12 lang ata ako. Noon nakikita ko sila. Tapos parang mga 14, ganyan. Matagal na nilang kinakanta yung ano? Matagal na nilang kanta yung Huwad. Iba pang babae ang kasama nila. Na iba pang babae. Parang ang landi nila dun. Iba pang babae. Hindi, ibig sabihin, iba pa yung nakakasalamuhan nilang babae na nagko-chorus sa kanila. Hanggang sa dumating na nga yung Republic of the Philippines. So, to make it short, dahil sa kakakulit ko kay Basilio, minsan kinakalabit ko pa yun eh. Basilio, kailan tayo sasali sa contest? Kasi nga, ko na siya eh. Basilio na pangalan niya? No? Hindi. Ay, hindi pala. Dave pala, Dave. Dave yan ha. Sa mga hindi nakakaalam, ang tawag po talaga ng mga tao doon sa amin, sa kanya, ay Dave. D-E-Y-B. D-A-Y-B. Hindi Dave, kundi Dave. Tagalog na Tagalog. Oo. Tapos, lagi ko siyang kinukulit kung kailan kami sasali sa singing contest, sa rap contest. Ayaw, sige, sasabihan kita. Masungit kasi yung dati, suplado yun. Mas palabati pa si Crispin. Oo nga. Nung nakita ko rin kayo, si Basilio, hindi talaga namamansin diretso. Si Sap, lahat yun. Apiran niya. Feeling pogi yun ni si Crispin. Hindi, joke lang. Hindi, si Crispin kasi mas malakas yung self-esteem niya. Mas kaya niya makipag-apiran sa mga tao. Si Kuya kasi parang well-reserved siya. Sobrang tahimik. Sa amin, sa grupo namin, kung tutusin siya yung pinaka-tahimik. Konti lang yung mga nasasalita niya. Oo. Di ko nga alam kung nung time na marunong pa siyang mag-ABC. De, joke lang. Siyempre, magaling siyang magsalita kapag dating sa rap. No? Lahat seryoso lagi si Kuya Dave dati. Oo, feeling ko nga, lahat ng naiisip niya nun, sa sulat niya, binabanatan. Kalakasan ni Basilio nun, pag may naisip siya, automatic kinabukasan, tapos na. Ganun, antindi. Hindi, naabutan ko yun eh. Parang may gagawin yata kayong kanta. Parang sinusulat niya nung gabi, tapos pagbalik ko ng umaga, pinapractice niya na. Oo, ganun kami. Kasi parang mahalaga din sa amin yung competition dati. Bilang grupo, kapag merong mga naririnig kami na mga may gumagawa ng iba, syempre, lalo kaming nag-aapoy na gumawa pa ng mas mabuti. Kasi parang kailangan, meron sila, kailangan meron din tayo. Pero yung amin, yung creativity kasi namin parang lalong, ewan ko sa kanilang dalawa, pero parang mas lalo kaming ginaganahan pag meron kaming healthy competition. Pero sino mga nasa Republic na kakompetensya nyo nung panahon na yun? Dati, paano bang masasabing kakumpetensya? Hindi ko kasi masabi talaga na... Parang madalas yung kalaban sa rap contest. Sa rap contest, halos lahat eh. Halos lahat. Ang madalas namin nakakalaban, kasi dumadayo pa kami hanggang Pasig. Kamandag ng Marikina, Yoza Clan. Si Yoza. Yoza Clan. Tapos, Trio Dorobo. Yan yung mga dalas naming mga nakakasali sa Trio competition. Dorobo, pero marami na sila nun. Hindi ko alam kung ilan yung bilang nila eh. Kung gaano sila kadami. Dapat eh. Oo, hindi ko din maintindihan. Pakilinaw nga niyo sa akin. Bakit Trio Dorobo tas ang dami niyo? And then, natanong din niya ni Sir Kiko dati, bakit Trio Dorobo tas ang dami niyo? Pero yun na nga, sumasali kami sa mga competition dati. Sila yung madalas naming, sila yung natatandaan ko. Kasi meron pa nun, may Cubao Pasi. Oo, tapos sa may Paranaque, sino ba yung mga, madami. Parang yata, 50 kilos. Oo. Sila yun? Sa Pateros, sino ba to sila, pangalan nito? Yung Dubimi. Yan, Dubimi, meron pang isa. Yung... Si di sila, Dubimi. Kumpare ko na ngayon yun, nakalimutan ko pangalan mo. Sorry pare, ang mahalaga, pare tayo. Ayun, pero pag sumasali kami dati sa competition, talagang pag kami nang nakikita, maayaw, yung iba umaayaw. Hindi ko sinasabing yung mga nabanggit kong pangalan yun pero ang sinasabi ko lang, pinoprotesta kami nung iba. Pero hindi ko po hindi sila yun paglilinaw lang, baka sabihin nyo, issue kayo dyan. May mga tao lang talaga na syempre dahil nakita ka na sa TV, ayaw na nilang
kalaban. Oo, ayaw na nila dahil syempre parang ang tingin nila kasi pag nakarating ka na sa TV, medyo ano ba tawag doon? Mainstream na eh. Mainstream. Syempre, kung doon lang sa barangay at mga lugar-lugar lang na lible, parang syempre, pinoprotektahan din naman nila yung kanila. Parang gusto rin nila na manalo. Manalo. Tsaka bakit sila umaayaw mag-guess na lang ba sila? Kung ako nung time na yun, laban lang ako ng laban. Gusto ko lang naman kumanta. Hindi, ikaw tatanungin ko, nung nakita mo ba kaming kalaban mo kami nun, anong nasa puso mo? Kasi alam ko na nagkita tayo nun sa Cubao. Nagkasalubong tayo dahil sa rap contest eh. Okay lang yan. Baka may third. Bakit third? Bakit third? Bakit third naman? Kasi una ko nakita, Guapitos yung kumakanta eh. Tapos, nababalita ko nga lagi silang champion. So after nila, kami na. After namin, tinawag kayo. So para kami na sandwich. Oo, parang first time kong sumali ng ng rap contest. Kaya umakanta kayo, nakaganto lang ako dun sa gilid ng stage. Sabi ko, sana may third place. Pero kahit wala, parang okay lang. Okay na. Tsaka first time ko kasing mag-rap sa stage na first hindi time sa mo yun? Yung time na yun? Ng rap contest. Sipin nyo ha, first time na yun pero ang lupit ni Crazy Mix nung oras na yun. Ang pogi pa, kaya pinapaso yung damit eh. Pinaso yung damit ko, sinama ako ni Basilio. Oo. Sa rap contest ha, etong si Crazy Mix, nung makita namin yan, syempre, may potential sabi ni Basilio. Kaya pinahanap ka nun. Kaya nagulat ako parang, alam mo yung paano pinatawag sila Vincent sa mundo ng masasamang espiritu. May mensahero pa eh. So palagay mo, class S ka nun, ganun? Parang... Class S na kalima, si Crazy Mix ang nakita. Nakitaan ka kasi ng dollar cent sa noon ni Basilio. Mukhang ito Okay. Pera to ha. Pera to, magaling tong batang to. Mukhang mananalo to ng maraming beses sa mga contest. Kasi saktong magkakaroon ng Idol of the People, Tunog Tao rap edition. Yun yung sinalihan ko agad. Yung time na yun. Sinalihan mo kagad tapos ang gwapo pa ni Crazy Mix na. Ganako, sabi ko sa'yo maraming pinaluha to. Gwapings. Pero on the way ka na uli doon On the way na uli sa katawang hunky. Ayun na nga, so balik tayo sa usapang rap-rapan, hip-hop, ganyan. So mga panahon na yon, mainit pa kami sa mga kompetisyon. At ang Crazy As Pinoy, yun na nga, nagkaroon ng Republic of the Philippines, sumali kami doon, not knowing na nung una, hindi namin alam kung mananalo kami o papasa kami, pero sinigihan lang namin. Parang nakatay nyo daw yung di ba? Ay, oo, nakatay namin. Kung mapapanood nyo yung Marikina podcast ni Basilio nitong huli, nakatay namin sila Badang, tsaka sila Hazel. Oo. Magaling din yun Ang galing noon ni Hazel. Kung sa usapang lutong ng pagbigkas at saka kakaiba siya mag-deliver. Isa siya sa tinitignan ko dati kasi, shoutout sa'yo, Hazel, kung nasan ka man. Si Hazel, malupit siyang mag-deliver ng rap niya, malutong. Alam mo kung ako bilang baguhan, tapos naiiyak ako kasi kailangan ko galingan, magaling yung kalaban ko, matagal na siyang kumukonte sa rap. Ako wala pa akong kaalam-alam noon, iniiyakan ko pa yung pagrarap kasi alam mo bakit? Mahigpit si Basilio. Inaabot kami ng 2:00 ng madaling araw kaka-practice. Bawal kang uminom ng ng malamig. Oo. Dati kasi hindi ko pa na-appreciate hindi ko pa kayang i-maintain o hindi ko pa kayang dalhin yung pagpa-aus ko. 12:00 ng gabi nawawalan ako ng boses. Hindi ko alam bakit. Diba kumanta rin tayo sa Cubao. Wala na akong kailangan 11:00 makakanta na tayo. Oo. Para akong si Cinderella. Naka 12:00 nawawala yung boses ko. Hindi ko rin alam bakit maaga kang gumigising. Hindi rin Siguro, hindi ko alam kung bakit. Kasi antukin ako Alam ko sa sarili ko na kapag ganun na, yung inantok na yung boses ko, nawawala na yung labas ng boses ko, hindi na siya ganun quality. Tsaka syempre, nene ka pa, hindi mo pa na-modulate yung boses mo, hindi mo pa naiingatan, hindi mo pa napag-eksperimentohan yung lalamunan mo, kung hanggang saan siya talaga. Na pwede ka naman palang kumanta kahit paus ka. Pwede naman pala yun. Basta... Nag-record tayo ng
Bagari yata, pause na pause ka. Oo, wala akong boses no. Talagang pag nagsalita siya, para siyang si Madam Auring. Hoy! Pero nung nirecord niya, biglang umayos, tapos pagtapos, pause ulit. Oo. Kasi, natutunan ko kung paano yung placing ng lalamunan, yung boses. Pwede pala yun na paus ka habang nagsasalita ka, pero pag kumanta ka, yung placing ng boses mo, nakukuha yan sa paghinga, yung lalamunan mo, yung relaxation ng lalamunan mo, yun. Tapos yung headtone ko, marunong na kasi ako ngayon gumamit ng headtone, marunong na ako mag-chest, marunong na akong diaphragm, marunong na ako sa resonance. So, medyo nabalanse ko na yung lalamunan ko. Alam ko na kung kahit na malat ako, kaya ko nang kumanta. Tsaka kahit pangit yung sound system. Kahit pangit yung mic. Kahit karaoke lang. Pag yung... Paano bakit nga ba? Hindi siguro pag kumakanta kasi ako, Mex, hindi ako yung porke simpleng kanta lang, nasanay ka na. Sabi nga nila, practice mo. Ipinapractice mo yung sarili mo kung paano yung magiging outcome ng isang bagay. So ako, ganun ako. Pinapractice ko yung sarili ko kahit na minimal lang yung pagkanta o kahit anumang klaseng kanta yan, pinapractice ko na, minomodulate ko na siya, inaaral ko na yung labas ng hangin para pag kinanta ko naman sa isang malaking lugar, walang masyadong pagkakaiba. Kasi kahit nasabihin mong karaoke yan, kahit practice lang na karaoke yan, binibigay ko na yung best ko. Narinig ko kasi yan kay hindi kay Francis M. Narinig ko yan sa dancer pa. Dancer? Napagalitan dati yung dancer na sikat. Napagalitan sila kasi porke rehearsal. Hindi nila binibigay yung best nila. Kasi ganun yung magiging galaw na nila nun. Yes, exactly. Kasi mali pala yun. Dapat pala, pag sinabing rehearsal, ang nire-rehearse mo kung ano na yung magiging final outcome. Kung ano na yung magiging kalalabasan ng talentong pinapakita mo o kung ano man yung craft na gagawin mo, yun na yun. Kaya minsan yung iba na parang kinakanta nila na tapos kapag kumanta uli sila tuloy, ganun na. Kasi nasanay na eh. Kasi meron kasi tayong tinatawag sa lalamunan na muscle memory. Muscle memory. Oo. So yung muscle memory mo, kapag sinanay mo yung sarili mo, na ganun na yung outcome at ganun na yung gamit mo dun, yun na automatic, kahit hindi mo gustuhin, lalo na pag dinaga ka sa stage, yun na yung kalalabasan mo. Ganun pala yung nangyari sa akin. Kasi nung laban namin ni Jonas, hindi ko talaga yung pre-practice ng nirarap ko siya. Kasi puro kami show ni Basilio nun, nagsusulat lang ako sa cellphone. Tapos ni-record ko lang. Tapos pinapakinggan ko lang siya. Tapos pabulong ko lang siya nirarap. Tapos nung mismong laban na, talagang parang kinakapos-kapos ako na... Oo. Kasi, yung muscle memory nga na sinasabi natin, no? Kapag nag-deliver ka ng words, gusto mo nang matatas yan, matatas mong magagawa yan ng practice. Pero pag ginawa mo pa yan sa mas live, kasi yung momentum, madadagdagan. So, yung level ng lakas ng ginagamit mo habang nagpa-practice ka, madodoble yan pag ganun eh. Pero, kung yung level na pinapakita mo ay sobrang minimal sa practice pa lang, ano pa ilalabas doon? Dinaga ka pa. Lalo nang walang may lalabas. Ganun. Tama. So, ganun yung naaralan natin, mga kaibigan. Okay, class. Okay, class. Take down first the assignment. Ayan. Madami akong mga natutunan din sa... Kasi maraming nagko-comment na ba't nag-iba daw yung boses ko nung tawag dito, nag-wish bus kami. May mga nababasa ko doon na nag-iba na yung boses ni Sisa, ganyan. Siguro ang hinahanap ninyong boses dahil yun na yung nasana yung tenga ninyo. Nung 16 ka ba? 16, oo, mga 16, ganyan. Magkaiba naman kasi yung boses mo ng bata. Oo, nag-iiba po yun. Wag po tayong makulit. Charot. Para si Aiki, di ba? Oo. Dumadating talaga yung parang sa pagbibinata sa lalaki, nag-iiba yung boses eh. Kasi sa pagtanda mo, ako kasi, sa pag-edad, mayroon akong mga natututunan na ina-apply ko talaga siya. Tapos, kahit sa salita ko, kung di nyo napapansin, minsan may nakakarinig sa akin na parang modulated yung boses ko. Kasi may nakapansin din one time sa akin na sobrang tinis ng boses ko. Tapos, sabi, hindi mo ba kayang i-modulate yan? Kasi ang sakit sa tenga. Kasi matinis, no?
Kaya parang sabi ko, teka, paano ba natin to gagawin na hindi kahit na nagsasalita ka, Maayos. modulated na siya, tas hindi nagagasgas yung lalamunan mo. Yun yung ginagawa ko ngayon. Yung boses na naririnig nyo ngayon, hindi po siya nakaka-apekto masyado sa lalamunan ko. Kasi alam mo ba, ang mahinang boses na pabulong at ang pagsigaw, parehas lang. Parehas lang yan, bumubulong ka. Parang, alam mo yung mga kumakanta ngayon na, nakakapaus yun. Kasi the more na may hangin na lumalabas dyan, nagagasgas yun. Mas mahangin, mas magasgas. Ganun. Parehas lang pala yun. Sigaw ka. Pero saan mo natutunan yung mga ganyang technique? Sa sarili ko lang. Walang YouTube? Walang YouTube. Sa pagtanda ng panahon, sa paglaon ng panahon, siguro, natutuklasan mo lang. Self-study. Kasi sabi ko, paanong inaaral ko, hindi ko kasi ugali na makinig ng ibang singers talaga. Kaya kung maririnig nyo yung boses ko, siguro yung comparison nyo ngayon na may naririnig kayong katunog ko, siguro po sa pandinig nyo lang yun. Pero sa akin po kasi, inaral ko po yung sarili ko, hindi ako gumaya sa iba. Kung meron man inputs na galing sa ibang tao, siguro kinuha ko kung paano nila nakuha yung technique na yun. Pero hindi talaga siya masasabi na kabuuang kopya. Kasi kung meron man akong pinakaayaw sa lahat, kumukopya eh. Ayaw kong kinokopya yung boses ng iba at ayaw kong hindi lumalabas at hindi ako nagmamarka sa inyo pag narinig nyo ko. Kaya lahat ng nilalapagan kong chorus, kung mapapansin ninyo, nagiging distinct ako kasi gusto ko, ako yung marinig ninyo. Hindi nyo marinig yung iba na, ay parang si ano, ay para si ano. Parang yung lyrics ko sa Ambag. Kasi dati, ang galing nito ni Crazy Mix, parang si Glock 9. Oo. Parang si Glock 9, oo. Tapos anong lagi ko sinasabi sa'yo? Parang baguhin mo. I-modulate mo yung boses mo. Oo. Kaya parang dati talaga parang kabuhas ko si Glock 9. Kahit nung una kaming nagkita, nagsalita ako. Para ako na-weirdoan na. Parang naririnig ko yung sarili ko. Napapalingon kami parehas. Pero nung nilakihan ko, nung una parang medyo nagasgas yung boses ko. Pero nung nasanay na. Oo. Kahit kay Kuya, kay Basilio. Alam niyo si Kuya, dati, ang taas ng timbre ng boses niyan pag nagsasalita, pag kumakanta, nasanay siya ngayon sa mas mababa. Sinasabi ko sa kanya, ako naman kasi, bilang mapuna ako Pero yung pagpuna ko sa'yo, ikauunlad, kaayos mo. Hindi ako nagpupuna para i-down ka. Ipupuna kita para it's constructive criticism. Mahalaga sa akin na maalaman mo yun coming from me kasi maganda yung intention ko. Hindi ko intention na pababain yung self-esteem mo, pero para sabihin sa'yo yun, para aralin mo din sa sarili mo. Kasi ganun yung nangyari sa akin Kasi ganun ka din. Oo, ganun din ako. Umiiyak ka pa kapag Oo, may iyak ako. Pero kasi natututo tayo kapag may mga naririnig tayo na constructive criticism. Si Kuya, pag sinabi ko sa kanya, Kuya, hindi mo na nare-reach yan kasi nasasanay ka sa tono mong nang mababa. Alam mo, si Kuya, inaaral naman niya yon si Basilio. Kaya ang ginagawa, kaya minsan, nai-hit niya uli yung note kasi may dumadating talaga sa punto na napapagod yung boses natin Kaya bumibitaw tayo doon sa nakasanayan natin. Pero kapag bumitaw kasi tayo sa nakasanayan natin, it will not be the same again kapag bumitaw tayo doon. Dapat nadadagdagan yung kaalaman, hindi nababawasan. Pero mapapractice mo pa rin naman siya kapag parang ako napansin ko nung matagal akong hindi nagti-triple time. Tapos tinatry ko. But parang dati napakasimple lang sa akin na ito, hindi ako nabubulol. Pero ngayon parang muntik-muntikan na ako palagi. Kaya nung pre-practice ko. Tapos pag nakuha ko na ulit, tinatandaan ko lang kung ano so parang ganun din. Ganun din yun, Kasi parang yung memory nga ng katawan natin, parang nasanay tayo sa isang bagay. Na yung bumitaw ka doon sa dati mong nakakagawian. Pinakamasamang nangyayari talaga sa isang artist, pag nakomportable tayo masyado. Yun yan. Nakomportable ka na, na-reach ko na yung yung kakayanan ko, okay na ako.
parang easy na lang to. Pero never mo dapat sabihin yun eh. Dapat lagi kang lagi kang willing to learn. Parang gutom kang matuto. Gutom matuto. Oh. Pero nakakagutom tong pagkain natin, Mix. Naamoy ko siya. Salamat nga pala sa Sa Basta Ihaw. Basta Ihaw. Oo. Tsaka dito syempre sa blend. Sa Bendy Blends. Bendy Blends. Yung sarap nito, itong salted caramel nila. Siyempre, salamat nga pala dito sa Happy Car Wash. Ayan, salamat Happy Car Wash PH. Kasi dito ay happy ka. Charot. Ako lang may gawa nun. Ayan, nasa Happy Car Wash. Mamaya sabihin ko sa inyo kung ano yung mga services nila. Sabihin ko na ba? Mamaya na? Mamaya. Pag matatapos na tayo. So, back to usapan. Pero kaya pala nakikita ko sila Looney, sila Abra, rap pa rin sila ng rap na nung nasa singing bee tayo, 'di ba? Rap lang sila ng rap pag walang ginagawa. Parang nisip ko nung bago ako, ganyan din ako parang nainit rap ako ng rap. Oo. Kaya parang kahit contest pa lang di pa ako kilala, parang parang perfect na laging ginagawa na. Pero nung yun nga, nakakampante na ako na triple time, kaya ko naman yan anytime, parang gano'n. Oo. Tapos pag tinesting ko na siya minsan, pag matagal walang show, tapos bumanat, parang naninibago. Muntikan ako dun parang gano'n. Naninibago kasi yung katawan mo, naninibago yung manner mo. Kumbaga, na yan parang kung magaslaw ka, bigla ka na nahimik, yung katawan mo parang magtataka na yan O ba't na nahimik ka? Di ba, eto ka, mainit ka magsalita. Oo, tapos bigla ka nawawala. Nagiging matamlay. Parang gano'n yun. So, ano pa? Alam nyo na, mag-practice kayo palagi. Oo, practice makes perfect. Totoo yun. Napakahalaga ng practice kasi pag nagpa-practice ka, mas nakakabisado mo at nakikilala mo kung ano yung boses mo, kung ano yung talent mo. Tsaka sa pagsusulat, di ba? Kapag parang mas madalas ka na nagsusulat. Uy, diba? Oo, nangyari sa akin yan. Di ba minsan nagchat-chat tayo, Mix, parang wala na talaga lumalabas sa utak ko. Parang biglang nagsha-shutdown. Kasi pag naging abala ka naman sa ibang bagay, fault naman natin yun, na nagiging busy tayo sa mga maraming bagay na hindi natin napapractice hindi natin na-enhance yung mga dapat nating i-enhance pa. Kaya nga. Pero good problem yun kung tutuusin kasi nalalaman mo kung ano yung dapat mong improve. Kaya napapansin ko minsan si Ate Muriel naubusan ng sasabihin. Kapag sinabi ko nga lang na Ate Muriel, gawan mo nga ito ng tono, ng chorus. Maya magsisend na sa messenger yan ng Oo nga. So, ganong kabilis. Kaya nung sinabi niyang naubusan siya. Kasi ang dami kong pinagkakabalahan. 3 ba naman yung anak ko? Nakakapagod! Alam mo yung literal, kung sa Happy Car Wash may back to zero, sa akin din back to zero. Bakit? Kasi nga may anak uli ako na baby. So parang ang hirap niyang ibalanse yung pagiging nanay at pagiging housewife at pagiging artist. Kasi pag naging artist ka, lahat dapat dyan malawak yung imagination. Tapos focus. Ako nagiging caveman ako kapag nagsusulat ako. Hindi mo ko pwedeng bad tripin. Ako nawawala rin ako sa mood kapag na-bad trip. Wala, hindi na ako magsusulat. Hindi mo ko pwedeng bad tripin, tama? Hindi, dumadating talaga yun. May comment ka pa? Hindi, pag talaga nagsulat ako, kadalasan kasi yan pag naghuhugas ako ng pinggan o kaya kumakain kami, iiwan ko sila kahit anong mangyari. Kasi mawawala siya pag Kaya pala sinasabi mo na yun na, may papagawa pa ba kayo? Hanggat pa ako, sulat mode pa ako. Oo. Kasi pag nabibitaw, pag nawawala, ewan ko, sumpong ko yata talaga yun. Kapag nasa sulat mode ako, talagang kahit ilan ang ipagawa niya sa akin. Siguro nasa sa ambience din. Siguro. Ako rin kasi ganung lumipat na kami ng Tomas Morato, wala na ako sa Cubao. So wala na akong wala nang jowa. Wala na akong kapitbahay ng mga rapper, wala na akong kasabayan. Parang hindi ako makasulat, wala akong gana. Oo. Parang nisip ko, kaya ko pa ba to? Pero pag nasimulan ko na siya,
natatapos ko naman. Parang wala sa isip ko na yung gana magsulat. Di tulad dati kasi, pag susulat ako, tapos lalabas ako sa tambayan. Oo, may naiisip ka. Tapos paparinig ko na kagad sa kanila, may naiisip ako. Parang kasanayan din lang ng katawan no? Kasi, alam mo ba kung saan ako nakapagsulat ng marami? Nung nandun tayo kila Sir JD sa New Manila. New Manila pa? New Manila pa. Tapos lumipat tayo sa kabila, sa Project 8. Antindi ko magsulat nun, kung lang, dire-diretso, sulat lang ng sulat. Siguro dahil wala akong iniisip na extra, aside from that. Kasi, syempre pag nasa bahay ka, sobrang addict ko maglinis ng bahay. Tapos hands-on ako sa mga anak ko. Gusto ko, ako sa anak ko, mag-aayos, ganyan. So, parang siguro naaagaw yung attention ko. Yung utak ko, hindi siya gumagana para sa paggawa ng kanta. Wala sa focus. Oo. Kaya pag sa Batang Quiapo, pag nandun na tayo lahat, pag magkakasama tayo, mas nagiging creative ako. Kasi yung surroundings, napapaligiran ka ng mga parang wag ka kumilos na masama. Ang gagaling namin dito, parang ganun Kahit hindi nila sabihin, mararamdaman mo yung presence na magagaling talaga yung kasama mo. Kaya dapat, sumabay ka din sa standard na meron sila. Tsaka ako, pag mas mabilis ako magsulat kapag narinig na kitang nagre-record. Bakit? Uy, alam mo yan, isa pa yan. May kasalanan yan sa akin si Crazy Mix. Lahat ng mga jingle na ginawa namin tsaka project. Sasabihin niya sa akin. Meron na akong sulat. Pag sinabi niyang parinig, bukas na. Ganyan yan. Pero totoo, wala pa talaga. Sasabihin niya meron, pero wala. Tapos pag narinig ko na siyang nagre-record na, yan na, ang bilis ko na yan magsulat. So, pagtapos niyang mag-record, makakapag-record na ako naman. Yung Crazy Mix, lagi says, Ate Mariel, meron tayong susulat. Ano yun? Ganito. Yan, sabihin na niya. Bigyan niya sa akin lahat ng output. Nakapagsulat ka na ba? Oo. Record na natin bukas. Record na bukas, pero wala pa siyang nasusulat. No, habang nagre-record ako saka siya magsusulat. Ewan ko ba pag may deadline, parang andyan na, kailangan na. Saka ako nakakasulat. Kasi wala akong kasamang na nagsusulat din. Sa Tomas Morato kasi, sa buong barangay namin, maliban sa kabilang kalye, taga doon kasi si Eb Abi. Yun, parang ako lang doon, ako lang rapper doon. Wala akong mapagtatanungan, wala akong makakabanding. Paano ka nakakapagsulat nun? Kapag magsha-shower ako. Sa tubig din. Pisces kasi kami. Ay! Yun, kapag nag-shower na ako, bigla akong kukunin cellphone ko, mag-record ako ng tono, ng chorus. Tapos minsan yan, hindi na matatapos yung ligo. Parang susulat na ako sa cellphone. Kaya nag-iPhone na ako para okay lang mabasa. Hindi mo ba naisipan maglagay ng sound system sa CR nyo? Hindi, dinig yun hanggang kapitbahay. Okay, next. Bakit daw Sisa ang pinili mong pangalan? Bakit Sisa? Wala akong choice. Kasi yun yung sa Itbulaga. Hindi, wala akong choice kung bakit Sisa yung pangalan ko. Kasi nung sumali kami sa Itbulaga, na-establish na Sisa ang ipapangalan sa akin dahil si Basilio, naisipan niya na Sisa Crispin Basilio para bumagay sa Crazy as Pinoy. Ganun kasi yung Republic dati. Oo, kailangan. Pangalan. May pangalan pa no? Mga Meron kami si Talabog Bosyo tsaka si Basyang. Sino yun? Basta kami sa Itsumo. Binuo kami ni Basilio. Oo. Bosyo, sinong chorus niyo nun? Si Shane? Shane ba? Oo, yata. Hindi si Shane. Hindi kasi, akagrupo ba si Ron Henley nun? Hindi, si Ron Henley, tsaka si sino ba yun? Yung gwaping, si Robin, ng niya. Tapos sino bang partner ko yun sa Hindi nyo na matandaan. Alam nyo kasi, hindi, mag-asawa yun. Dati kasi, sumasali din sila sa contest sa Itbulaga, maliban sa Republic kasi meron pa nun mga Itsumo. Itsumo, rap Oo, contest. kakantahin mo yung Itsumo, Kokoro. Yun. Tapos, si Crazy Mix, dahil pogi siya, kailangan may partner siya sa isa pa. Sino ba yun? Pogi din?
Hindi mo na matandaan. Hindi ko na matandaan. Oo. Pero sila Ron nag-champion. Oo. Saka ang galing ni Ron nun kasi iniiba niya yung flow ng Itsumo. Galing talaga nun ni Ron, no? Oo. Nung kalakasan po ni Ron Henley dati, alam mo, gwapings din talaga nun yun eh. Tapos, pag rich kid eh. Oo, pag nag-deliver po ng Bumbayan, pag nag-deliver ng lyrics, very fluent, na ang ganda ng diction niya. Kaya, syempre, English yung banata ng Itsumo eh. So, yeah. Kaya nag-champion din yun. Kakaiba, parang hindi naman yan yung flow nung rap na yan. Pero tanda mo pa yung lyrics mo nun. Just call me. First boy, yung first love, yun. Second verse ka doon, o ano? Ay, isang verse lang yata yung tama. Dalawa. Okay. Tapos parang hindi natin natapos yung pangatlong verse. Okay, next natin. Anong eksena ang pinaka hindi mo malilimutan sa Republic of the Philippines? Pinaka hindi ko makakalimutan sa Republic of the Philippines, dalawa. Yung una akong nag-audition doon sa Republic of the Philippines. Hindi kayo natanggap? Napaka-epic. Alam mo kung bakit di kami natanggap talaga doon? Lalaki pala yung kailangan chorus. Ba't ako nandun? Ang yaman ko pa kay Basilia. Sabi ko, kuya, wala pa ako nakikitang babaeng kumakanta doon. Sama niyo ako. Sama niyo ako. So, sinama naman ako nila Basilio. Pagdating namin doon, babae. Hindi pala babae yung kailangan. Pero nag-audition kami. Pinakanta kami kay Christian. Tapos, sabi, shoutout, Christian Encarnacion. Tapos, biglang sabi, lalaki daw. So, pinalitan. Ang pumalit sa akin yung kuya ko. Ayun. Nalungkot ka? Sobrang lungkot. Ayun. Wala tayong magagawa. Ganun talaga. Ang kanta pa nun talaga nila na isinalang is yung huwad. Pero hindi yun yung chorus. Kaya nga. Saka parang ang lamya kasi ng beat nila. Hindi ko nangangadang yaman. Yung kuya ko, hindi ko na. Yung kapatid ko, ang jologs ng banat niya doon, charot. Kuya, I love you. Joke lang. Maganda naman yung boses ng kapatid ko. Natatawa lang ako doon kasi yung atake niya, syempre siguro, hindi siya gumagalaw eh. Kailangan talaga sa Republic of the Philippines, tapos dalawa pa sila ni Kuya Dave, di gumagalaw nun. Si Sap lang ang galaw-gaw. Ang pangit lang ng galaw ng kapatid ko nung pag ganyan-ganyan. Side by side. Parang isang Santa Claus na, di ba, Terya? I love you, kuya. Sorry. Pagdating ng panahon, pag napanood mo to, wag mo akong awayin. Ayan, yun so, lang. wag yun lang. Tapos, bukod doon sa hindi ako natanggap, yun nga, yung nagtay kami. Nagtay kami nagtay kami sa Marikina Clan. Tapos, hindi pala, ang dami ko palang naaalala. Kasi dati angasan yun eh. Kapag nasa pila ka pa lang, ang daming nababawas. Alam niyo po ba dati, sa Broadway pa lang ang audition nun. Mula doon sa may pintuan hanggang Mercury. Napakalayo. Sobrang layo ng pila ng rapper na aspiring na gustong sumalang sa Itbulaga. Kasi dati, pag nag-Itbulaga ka, nun eh, iba na. Parang sikat ka. Parang yan yung flip top eh. Ngayon, di ba, gusto mo sumikat, laban ka sa flip top. Yeah. Yung dati, sali kang Itbulaga. At saka, yung i-introduce ka pa lang ni Master Rapper, ni Francis Magalona, the late Sir Francis Magalona, iba na yung pakiramdam nun. Doon pa lang, pwede ka na umuwi eh. Proud ka na. Uy, introduce na ako. Tatak na yan dyan. Pwede na tayo umuwi. Mabanggit lang pangalan mo. Nung time na yun, angasan talaga sa pila. May mga mag-freestyle na ng malupit. Itago natin siya sa pangalang Badang. Char. Nabanggit ko kasi yan nung last episode. Na freestyle siya sa lahat ng tumpukan. Para may mag-uwian daw. Oo, ganun. Pero kasi... sinasadya niya talaga yun. Sinasadya niya. Oo. Kaya yung iba naman parang nababaitan sa kanya na napaka-friendly ni Badang. Pero nasa isip pala niya, umuwi na kayo dahil... Friendly pala yun. Pupunta ka sa bawat linya ng ang asa mo na. Ako si Badang, sa pangarap niyo hahadlang. Yun lagi ko naririnig. Ayun ba naririnig mo? Never ko pa naman siyang inintindi pag nag-ano siya. Kasi focus ako nun dati. Focus ako sa lyrics ko kasi nga, dahil ilang beses na kami pinauwi ni Christian.
Akala nyo isang beses lang ako nag-audition. Ulit-ulit kami nag-audition kasi Itong nga. yung Republic Girl Oh, Power. yung girl power na. Kasi Bakit? nga, Anong kanta niyo nagkakamali ako. Hindi, alam mo, panaginip na yon, panaginip na rap, pero hindi pa rin yung chorus Yung namin. Langit ang Langit ang buhay. Pag nagra-rap ako dati, Ang hirap kasi pasukan nawawala. na. Nagdidi. Ba't kasi ganun yung intro nyo? Kasi nga yung oras. Ah. May oras lang yun eh. Kailangan saktong, may minutes lang siya, di ba? Palakpak lang. Nagdidiwang na ang puso ko. Hindi. Ano lang yun, yung... Ano yung hi-hat? Nagdidiwang na. Kaya ilang beses tapos sa sobrang yun, dapat ko lang tapatan taasan. Kung alam nyo lang, nirap ko kasi yun. Dati Kaya pala kasi... dinihinan mo na yun ng finals. Pinagalitan kasi kami noon dati. No, dun sa mismong show. Kasi nga, sinasalon nila ako dun sa mga nawawalan na ako ng hininga. May dapat ko lang tapat ng tasan. Hanggang sa sila na yun. Wow, bakal na sila. Ang haba nung line nila, ayaw nila ng ganon. Lalaki, diba? Nilapitan ka, oo, sundot lang. So, nilapitan kami ni Jose Manalo nun, sabi niya. Hindi pwede yan. Kailangan yung babae lang ang nagrarap dito. Kayo, sundot-sundot lang kayo. Dumodoble, ganyan sinasabi. Punta kami sa gilid. Lulumo. Madalas akong sobrang iyakin ko. Hindi ko pa nakokontrol yung emotions ko dati. Parang sinasabi ko, ayoko na yata, ganyan. Siyempre, kasasabi ko ng ayoko na, yung dalawa kong kasama, nanlulumo sila. Ano ba naman to? Sasalang na lang kami, ganyan. Pumasan na kayo nun? Oo, pero bago pa yan. Rehearsal? Oo, nung rehearsal kami sinabihan. Kasi akala namin okay na yun, na sinasalon nila ako. Pero sa mga audition pa lang talaga, sa lengkwang talaga ako kay Christian. Talagang napakahigpit ng 8 Bulaga. Ayaw kanilang pasalangin ng talagang quality talaga. Tapos pag kumakanta na, pag nagrarap na ako sa practice pa lang, sa audition pa lang, umiiyak na ako. Audition pa lang yun, umiiyak na ako kasi hindi ko nakukuha. Hinihingal ako. Dapat ko lang, humihinto ako. So, ang ginawa namin, dahil napahiya kami, at hindi lang kami isang beses talaga nag-audition, mga 3 siguro. Pabalik-balik kami. Kasi kahit na sobrang haba ng pila. Ang audition ba nun dati sa sa Broadway? O sa Broadway. After pa ng Itbulaga. Ba may Savior yan? Hindi, sa Itbulaga talaga kami. Tapos sa Itbulaga, magpapalista ka nun. Pag hindi ka nailista, hindi ka ma-audition. Hindi ka ma-audition kasi meron lang silang bilang. Inaabot ng 12:00 ng gabi. Oo nga eh. Tsaka may nag-away pa nga dun, parang nagnakawan ng rap. Yung audition. Hindi ko na matandaan. Hindi ko maalala yun. Pero, ayun na nga, grabe dati ang For the Love of Rap, ang tindi. Iba, tsaka iba yung talaga, iba yung struggle, tsaka yung init dati. Ngayon kasi nandito na lahat eh. Napakadali na lang maging rapper. Madali na lang. Tsaka katamaran na lang talaga yung kalaban. Kapag tinamad ka, kalaban mo sarili mo. Pag tamad ka, hindi ka talaga uusad. Dati kasi, pag mainit talaga, kailangan mong igawa ng paraan. Kailangan mong sumalang dun. Kasi pag hindi ka gumalaw dun, magiging stagnant ka na lang. Diyan ka na lang kung saan ka. Tapos pa nun, si Basilio, ang dami kong niluha dyan kay kuya. Kasi mahigpit din yan. Mahigpit si kuya kasi ewan ko, siguro dahil napapahiya kami. Pakilinaw nga kuya. Hindi kasi syempre dahil paulit-ulit na kami nag-audition dati. Dumadating pa sa point na parang hate na hate ko na siya kasi sinisigawan niya ako. Siyempre, bata ka, hindi mo naiintindihan yung constructive criticism. Akala mo lang talaga pinapagalitan ka niya ng walang pararakan. So, pinapagalitan ako. Parang napilipilit nila ako sa Mr. Pogi nun. Ayoko naman talaga. Oo, di ba? Naiiyak na ako. Naiiyak ka talaga? Parang, si Kuya Kiko nga nagsabi. Konsensya ka na lang. Represent mo nga daw ang rapper. Grabe, no? Ang tindi dati, kung alam nyo lang yung mga struggle namin. Tapos,
Lalo ako, kasi hindi po talaga ako likas na rapper. Nagra-rap ako. Ang kinakanta ko lang dati, rap metal. Yung 4 feet the game before somebody else takes you out of the flame. Put your name to... Yun yung mga nauuna kong natutunang kanta na rap, na may related sa rap. Oo, Linkin Park. Tapos hanggang sa high school days ko yun, mga second year high school ko yun. Hindi ko na makakalain na pagdating ng nitong Republic, kailangan ko palang mag-rap. Akala ko magko-chorus lang ako. Parang nagsisigan na kinukulit mo sila. Hindi kasi nakakaiyak kasi, Mix. Binubulyawan ka ni Basilio. Ikaw ba, papay? Sabi, dumating pa noon, hindi ko makakalimutan, no? Dumating si Crispin. Ipaulit-ulit na ako. Alam mo ba, pinapaharap nila ako sa salamin. Mag-rap ka dyan. Rapin mo yung kanta mo. With step pa yun, ha? With step. Kailangan kang gumalaw kasi itbulaga yan. Parang ako, hindi ako gumagalaw din dati pero pinipilit nila ako gumalaw hanggang ginawa na lang. Hindi, statwa ka na lang na nagra-rap pa. Sobrang mahihain ko kasi dati. Kaya ang ginawa, si Crispin, pinasa ako kay Crispin eh. Pag kay Crispin, komportable ako, nararap ko ng maayos. Ayos naman pala, Basilio eh. Ayos naman pala, Dave eh. Kasi nga, ang sungit ni Basilio dati sa akin, hindi siya masungit dahil sa walang dahilan. Naging stricto siya. Yun ang tamang term eh. Stricto siya kasi gusto niya talaga na matuto ako sa ikatututo ko. Sabi niya sa akin, pag natutunan mo yan, wala ka ng ibang rap na, lahat na ng rap, kaya mo na. Kaya mo na. Sabi sa akin, kasi dapat ko lang, yung dila ko, kaya kong bigkasin. Kinakapos lang ako ng hangin. Parang iba pa nga yung pagka-rap mo ng grand finals. Parang hindi siya normal na pang triple time. Parang iba yung hingaan pero nalulusot mo. Parang... Oo nga eh. Sana lang may video no? Kasi wala kaming na-save. Asan na? Wala, puro gas-gas. Sayang. Pero pwede pa yung ma-retrieve ah? Pwede pa ba? Uy, comment nyo naman kung kaya pang ma-retrieve yun. Kasi gusto ko talaga mapanood yung sarili ko dati eh. Naka-hanging blouse pa ako. Hanging blouse ang tawag doon. Hindi naman eh. Okay, commercial. We're back! At syempre, shoutout pa rin sa Bendy Blends. Bendy Blends, napakasarap ng mga nila doon, pagkain nila. At saka ng kapihan nila. At saka ito, yung basta ihaw, napakasarap din po niyan. Meron din sila mga pasta ng mga tinitinda. Kung kailan diet ako. Kung kailan diet siya, hindi siya pwede. At syempre, huwag natin kalimutan ng Happy Car Wash. Happy Car Wash. Salamat sa pagpapagamit ng inyong lugar para... mura pala dito Anli Car Wash. Anli Car Wash. Sulit naman kasi talaga, Crazy Mix. Naman Yan, yung SUV nila, for 1 month, pag nag-avail ka ng 1199, kumpleto ito. May wash, vacuum, tire block, 30% discount sa lahat ng detailing services. Gas tank cleaning, back to zero. Back to zero, scent. Scent. Tapos interior dressing, tire and max cleaning, Carnauba wax. Diba? Ang tindi. Ganun yung, ito po yung 1199 sa SUV. Tapos kung sedan nila. 3 beses ako pakakaroon. Unlimited to Unlimited. Isang buwan. Avail lang to. Pero, grabe. Lahat na yan. Sa sedan naman, 199. Ayan. So, kung ako sa inyo. 1,099. Hindi 199. Parang no? Okay. At syempre, shout out sa lahat ng mga gustong magpa-promote dito sa pag gusto ninyo guys na magpa-promote, mag-message lang po kayo kay Crazy Mix para dayuhin namin kayo. Wag dayuhin. Puntahan namin kayo. Iba kasing podcast yung dayo. Puntahan namin kayo. Pero kasi dumadayo din ako no? Oo, matagal ka naman ang dumadayo Naunahan lang ako sa title, sayang. Shout out dito siya. Loko-loko? Hindi. Okay, punta naman tayo pagdating sa paggawa ng kanta at mga tonohan. Yan. Kapag gumagawa ka ba ng kanta, saan ka nagsisimula? Beat o yung mga lyrics na? Most of the time, pag gumagawa ko ng ganyan, sabay. Sabay. Hindi ko alam kung bakit, pero sabay kasi. Para siyang merong tumutunog sa tenga ko. Parang tiniling yan. Parang may tiniling Hindi, nagpe-play yung music sa tenga ko. Kumpleto na yun May instrumento, may keyboard, kumpleto na. Buong beat na siya sa tenga ko. Tapos kasabay nun yung paglabas ng mga letra. Kasi nakadepende ko sa feel ng music.
sa paggawa ng letra. So, pag nagsasabay sila, nagiging dikit. Parang yung soul nila, iisa lang. Ganon. Matindi pala yun, no? Matindi yun, Matindi yun, Hindi, kasi karamihan, di ba, may mga artist na hindi makasulat kapag wala pa yung music. May artist naman na kahit narinig niya na yung music, hindi niya papakinggan, kabisado niya na yung sukat. Susulat. Yan. Hindi, scratch naman kasi ko bale ang nauuna sa akin yung chorus. No, doon kasi ako nasanay sa grupo kasi namin ang nakaatang palagi sa akin. Paggawa ng chorus, no. Hindi lang ako basta kakanta kundi magiging kaisa ako sa paggawa ng kanta. So yung chorus, melodiya, yung bridge, sa akin po nakaatang 'yan. Kadalasan, hindi sa lahat ng pagkakataon pero kadalasan. Kaya nasanay ako na uunahin ko yung chorus. Siyempre, pag gumawa ka ng chorus, kasabay na niyan yung tono. Sa isip ko, may tono na, may kumpletong rekados na. Yung lyrics ko, sinasabay ko na. Kasi kung saan huminto yung letra ko, doon din natatapos yung nota. Sa utak ko. Parang sukat na. Sukat na siya. Ganon. Hindi ako... Tsaka naman ako makakasulat kapag tapos na siya. Yan! Ganun na ginagawa niya. So, tatanungin niya lang ako. So, gumagawa ako, diretso na. Kaya madaling natatapos kasi sabay ko siyang nagagawa kung anong yung unang nota hanggang sa mga sumunod na hanggang sa matapos. Yun, tapos ko na siya sa chorus. Doon tayo nag-aano, tapos doon na lang natin nilalaro Actually kasi ang soul kasi ng isang kanta is nasa chorus talaga. Yun yung parang pinakabuto at kaluluwa. Lahat ng pwede mong sabihin kasi nasa lyrics na yan sa first verse, second verse, third verse, kung ilang verse man yan. Pero yung buod kasi, yung summarize ba ng kabuuan ng kanta, nandun lahat sa chorus. Kung ano yung panatutunguhan ng kanta. Pero lahat ng saloobin mo, nandun yun sa verses. Ganun. May mga tono ka na ba tsaka lyrics na napanaginipan mo tapos paggising mo na isulat mo, na i-record mo? Wala. Meron ako mga napapanaginipang sobrang ganda. Paggising ko wala na. So naiinis ako sa sarili ko. Bad trip na ako noon maghapon. Kaya dapat pag may naiisip ako, record agad. Matic, minsan, record. Tsaka kapag may naisip akong linya, mamaya ako nalilista. Yun, wala na. Makakalimutan mo na, no? Kaya kailangan ilista nyo kaagad pag may ideya. Tapos may ugali pa ako kapag narinig ko kasi, halimbawa naman nauna yung beat. Pag nauna yung beat, huwag nyong ipaparinig sa akin yan hanggat hindi ko yan uupuan. Kasi mawawalan ako ng momentum, nawawalan ako ng init sa paggawa. Kasi nakabase kasi yung tenga ko, katulad na sinasabi ko sa inyo, pag narinig ko yung nota sa tenga ko, yung tono, nagkakasabay na yan sa paggawa ng lyrics. So, ganun ako. Kapag nawala na sa akin yung momentum ng pagsusulat dahil narinig ko na siya, tapos sa pangalawa, nangihinayang ako doon sa nagawa kong tono sa pagbaybay sa una. Kasi pag binigyan mo ako ng nota, halimbawa isang chorus na yan na binigay mo sa akin, ang dami kong nai-imagine sa unang pakinig. Ayokong nag-uulit. Ayoko siya. Parang iba na yung pakiramdam. Oo, iba yung feel. Iba kasi talaga kapag unang dinig mo, excited ka na gawan ng tono, yung feel mo lang, sinasabayan mo lang siya, wala kang naririnig na iba. Kaya minsan, sinasabihan ko talaga yung mga nakakapag-collab sa akin na, huwag niyo muna iparinig sa akin, not unless uupuan ko na yan. Kasi minsan na-misunderstood ako May sinabihan ako niyan may sakit po kasi ako. Sinabi ko doon sa kausap ko, may sakit kasi po ako. Ayoko pong upuan yan hanggat hindi ko po... ayoko pong gawin, marinig yan hanggat hindi ko uupuan at tatapusin at the moment. Tapos, ganun po ba? Sige po, next time na lang. Sabay, next time na! Hindi po ganun yung ibig sabihin. Ibig sabihin, sakit ko po yun bilang artist na ganun po talaga yung na kapag narinig ko siya, gusto ko po tapusin ko na po yung kanta. Hindi po, ayoko po siyang pinapatagal. Ganon. May mga kanya-kanyang ritual kasi yung pagsusulat ng kanta. Parang kulto. Parang kulto. Kanya-kanyang topak pong lahat ng artist. Yun talaga yun. Hindi nyo lang po siguro nakikita, pero
madalas po pag nakikita nyo pong tumatahimik yung artist, marami po yung iniisip na letra na nagkakarambola. Minsan nga, sobrang excited ko. Pumupunta ako ng CR pag may naisip ako. CR, pag nasa venue kami, ang kalagitnaan, malapit na kaming matapos ang performance o tapos na yung performance o papunta pa lang kami, pakanta pa lang kami. Pag may naisip ako na letra at saka chorus, diretso ako sa banyo. Sulat. Ganun. Ikaw ba? Sa CR din ako nakakasulat. Ewan ko, siguro yung lagaslas ng tubig, mga masarap sa tenga eh. Nakaka-relax. Ang dami kong nagawa na na mga kanta sa CR. Lalo pag pag ng shower, yun na kaagad. Kaya mag-beach na tayo. Kaya nga. Okay, ito next. Ito, meron to. Ano? May mga kanta ka bang sinulat na hindi alam ng mga tao na ikaw pala ang nag-compose? Madami! Ang dami! Kung minsan nga nadidismaya ako dahil minsan paano ba? Feeling ko mas nagiging kilala yung kanta kapag hindi ako yung kumanta. May ganun ako na parang ang sakit ng kalooban ko. Syempre, ewan ko kung alam na ng iba, siguro yung iba alam na nila. Pero hindi sa lahat ng tao. Yung kay Juan Carlos Labajo, ako po yung nagsulat noon. Yung di ka man lang nagpaalam. Tapos yung kay Regine Velasquez, Di Ka Nag-iisa. Kay naging team song po yun ng ang Probinsyano. Tapos nanalo yun yes, nanalo na. At sarap sa pakiramdam na nanalo yung kanta ko kahit na best soundtrack for television yan. Yeah, best soundtrack for television. So sobrang, pero alam niyo po ba, syempre naman Regine Velasquez yun, arte ka pa ba? Siya yung kumanta nung sinulat ko na sobrang isang malaki, tinuturing ko na isang pribilehiyo. Isa sa mga natupad sa pangarap ko na hindi man nangyari na ako yung kumanta. Though mahal na mahal ko po yung mga kanta ko para sabihin ko sa lahat. Mahal na mahal ko lahat ng kanta ko, bini-baby ko yan. Pero pag kinanta na ng iba, syempre, yung kirot sa puso ko na dapat ako yung kumanta nun Dapat may ganun akong feel. Pero hindi po ako nagagalit Masaya po ako na kinanta po nila yon na bigyan nila ng buhay at binigay nila yung puso nila sa pagkantang yon. Yun nga lang, syempre, yung may mga times lang na parang sayang, sana kinanta ko din, sana na, kung ang tao lang talaga, alam mo yung marunong silang mag-appreciate ng maliit na tao, na hindi na kailangan pang magkaroon ng malaking pangalan para pakinggan yung creation nila. Kasi minsan, yun ang dilema Kapag hindi ka sikat. Kapag hindi ka sikat, hindi ka pakikinggan. Kahit magaling ka. Kahit magaling ka, kahit anong ganda ng kanta mo, kahit anong ganda ng letra mo, kapag hindi ka pakikinggan, hindi ka pakikinggan dahil sa pangalan mo. Yung parang, ganun lang yun parang, minsan, hindi nyo rin po alam, meron po akong kanta from Tony Gonzaga, meron yung dalawa tayo doon. Yung wala sa alam ko. Ayun, basta may kanta ako may kanta ako na Di ba halata? Di ba halata? Ikaw ang natipuhan ko. Basta nasa Celestine album. Tapos meron din ako kay Laika Garanoid, yung ano ba yun? Yung kanta ko kay, tingnan nyo, hindi ko na maalala. Yung kanta ko kay Laika Garanoid ay kasabay din yun nung kay JK. Ay, hindi. Kay JK iba Basta yung kanta ko kay ba yun? Basta, hanapin nyo na lang po. Search nyo po, i-google nyo na lang po yung mga sinulat kong kanta. Oo. Yan, yun yung mga bagay na hindi nila alam na mga sinulat ko. Na hindi po siya rap. Hindi siya rap. Gumagawa po ako ng mga kanta na solemn. Meron po ako mga kanta na madami na hindi ko na maalala yung iba, pero yeah. Okay. Ano ang pinaka-proud na linyang nasulat mo? Siguro yung kanta ko dun kay Miss Regine. Ayan. Kasi kung yung Di Ka Nag-iisa, yung talagang yung buong kabuuan ng letra nun,
mahilig po kasi ako magtago nung lyrics. Para po talaga yun kay Christ. No? Huwag kang mawalan ng pag-asa, parating ng panibagong umaga, at sa itaas manali ka, punasan ng luha, dahil hindi ka nag-iisa. Panahon kasi ng pandemic yun. So, ang akala ng... lock-in taping yun. Oo, lock-in taping yun. So, yung sinulat ko yung lyrics na yun, akala ng tao, para talaga sa kanila, o love song, ganyan, or para lang... Para sa problema nila. Pero, ang katotohanan yan, yung pinupunto ko doon, sa kabila ng mga nangyayari, hindi ka iniwan ng Diyos. So, doon siya tumatakbo. May marami akong kantang gano'n na tinatago ko doon. Nagiging contemporary ba tawag doon? Ano ba tawag doon? Parang contemporary. Tinatago ko para sa gano'n, mas madaling ma-absorb ng tao. Pero at the end of the day, marirealize nila kung ano yung ibig sabihin. May ibang meaning pala talaga. Yesterday, once more. Okay, ito na ang last. Sa pagbabalik nyo as Crazy as Pinoy, paano nyo binago ang tunog nyo? Binago namin ang tunog namin siguro dahil hindi naman siya sobrang layo sa dati at hindi rin naman siya napapanahon sa ngayon. Hindi kasi yung legacy kasi namin as an artist and as an composer. Ang gusto kasi namin hindi lang siya pakikinggan ng generation ngayon. Ang gusto namin ang makaka-appreciate diyan yung dati, yung ngayon at yung paparating pa lang na generation. So ang gusto namin yung tunog niya medyo kalapit pa rin nung dati. Kasi kung napapansin niyo yung panaginip, naging inspiration namin yung panaginip Yung panaginip kasi yung pagkakaareglo nun ni sino nga yung aming ranger dati sa panaginip? Pati ako nahawa. Basta, sa Prodigy. Tama, Prodigy? Sino? Prodigy. Iko-comment na lang namin dyan, ha? Basta, yun po. Search mo na nga. Hanapin mo na nga dyan. Nakakahiya naman sa mga nanonood. Ayun. Sobrang, kasi nun, di ba? Parang, sobrang, ang tagal ng nilakbay ng panaginip na pag pinakinggan mo siya hanggang ngayon, magugustuhan mo pa rin siya. Kasi nga, yung tunog niya, na akala ninyo, bago pa lang din, matagal na siyang ginawa. Na nakakatuwa lang na nakaka-appreciate pa rin yung mga bata ngayon, 'di ba? Hindi na pag-iiwanan kahit na sobrang matagal na yung kanta. Si Albert Tamayo. Albert Tamayo. So, sobrang galing mo, Sir Albert. Naawa lang ako, alam ko 'yun Mukha mo. Ayun na nga. So, si Sir Albert Tamayo, nagbigay siya sa akin ng inspiration na kung paano mag-create ng music na mayroong espiritu. Spirito. Kasi bakit yung sinasabi ko spirito? Parang, alam mo yung kanta na mag-stand alone, hindi mo kailangan ng mabibigat na artist. Pag pinakinggan mo siya, kahit, sino yung kumanta niyan? Mapapatanong ka ng ganun. So, parang gusto ko, kahit pakinggan nyo po yung mga, doon ako na-inspire kahit na pakinggan nyo po yung mga sinulat kong kanta, yung Di Ka Nag-iisa, gusto namin ng timeless na kanta. Ayan. So, nag-evolve ang Crazy as Pinoy dahil nag-stick kami doon sa legacy namin na hanggang sa kahuli-hulihang generation o sa mga darating pang generation, pag pinakinggan nila yung kanta, ma-appreciate nila. Yun. May sensible na kanta. Up to now, ganun yung gusto namin. Pag mga lolo't lola na yung mga fans nyo, pinapatugtog na every Sunday. Ganun. Oo. Parang quantity and quality. Quality. Wow. Kahit di bali ng konti, pero may sense. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon kumbaga, pag gumawa ka ng kanta, kailangan meron ding yun nga, sabi ko, may espiritu na pag tumagal pa, mas sumasarap siyang pakinggan. Parang may kanta ka na hindi pa nalalabas Alin? Abangan nyo. Ayun, basta. Abangan nyo. Kahit natulog ako,
naririnig ko sa tenga. Oo. Nga pala, meron po akong sasabihin sa inyo, may lalabas po akong kanta. Pero wag niyo po sana akong i-judge doon dahil minsan po, yung ginagawa kong kanta ay hindi po patungkol sa akin. Bilang artist, minsan po, sinasalamin ko lang kung ano yung mga nakikita ko sa paligid ko. Hindi ako minsan nagre-rely sa kung ano lang po yung saklaw ng isip ko dito sa kapaligiran ko na ako lang. Hindi umiikot lang sa akin yung storya. Umiikot din yung storya. Halimbawa, kay Crazy Mix, pag ginagawan ko siya ng kwento niya. Meron po ako lalabas ng kanta na best describe Crazy Mix at ang kanyang pagmamahal sa tao. Wow! Wow. Wow! Abangan nyo yun. Okay, ito, last question. Nag-post kasi ako kaninang madaling araw. Aba, Sabi ko, kung may tanong kayo para kay Sisa ng Crazy as Pinoy, ano yon? Sasagutin niya lahat. Pero kasi, medyo loko-loko yung mga tanong ng iba. Pili lang ako ng isa. sige. Sino para sa'yo ang Queen of Rap sa Pinas? Parang wala pang nagtatanong yan sa USA kasi kadalasan sagot nila Nicki Minaj. Tanong ni Martin. alam mo, bigla ako pinagpawisan ng malamig. Kasi, yung salitang Queen of Rap, hindi ko siya... Hindi pwedeng lumabas sa bibig ko yun sa nasabihing... Parang... ang hirap, no? Kasi, alam nyo, medyo konting ano po yan sa Pilipinas, yung pagpapatong ng corona kung sino man po. Pero, para sa akin, we are queen of our own. Tayo lang ang may corona ng sarili natin, no? Kung ano yung kakayanan natin, ituring natin na queen tayo nun. Kung ano man yung kakayanan natin, kung rapper ka, feeling mo magaling ka, i-queen mo yung sarili mo, 'di ba? Sabi nga nila, you cannot build a kingdom na galing sa ibang tao. Syempre, pag nagbuo ka ng kingdom at kailangan mo ng queen, dapat magsimula sa sarili mo yun. So, yun lang. Ang masasabi ko, maraming pwedeng maging queen. Yung title na yan, it doesn't really matter sa akin. Pero para sa akin, ang queen ay ang sarili natin. Kasi yung king, ang yung safe king ko. nga no? Parang marami nagtatalo-talo ngayon ng mga fans kung sino talaga yung king. Oo. Tapos po problemahin nyo pa yung queen. Kaya, Tigilan nyo. pag yung Queen of Rap, masyado pang mabigat yan, no? Hindi ko masasabing ako yan, hindi pwedeng yung kasama ko. Pero, Yung alam mo, kakilala siguro mo. yung nanay ko na lang kasi magaling Triple time. Triple time yung nanay ko. Ma, I love you. Ikaw ang Queen of Rap ko. Alam niya na kung sino ang Queen of Rap ha. Kanya-kanya tayo ng Queen of Rap. Bahala sa buhay nyo. Okay, Peace dito out. nagtatapos ang ating kwentuhan Yun na nga. dahil lobat lahat ng baterya. Bahala kayo sa buhay ninyo. Ituloy na lang natin lahat ng mga tanong na hindi natin natanong kapag kompleto na yung Crazy as Pinoy. Yes, excited po ako dyan. So, Siyempre. maraming salamat. Ipa po PM. Maraming salamat ulit. Bendy Blends. Bendy Blends, salamat po sa Basta Basta Ihaw. Happy Car Wash. Yan, located po yan sa 29 Guerrilla Street, Santo Niño, Marikina City. Ayan, unlimited yan ha mga kaibigan. Unlimited At car syempre, wash. Walang iba kundi ang Batang Regasco. Regasco in the house. Maraming salamat po kay Sir Arnel T. At syempre sa lahat ng kabuuan po ng Regasco. Shoutout sa inyong lahat dyan. At subscribe kayo at syempre click nyo yung notification bell. Ngayon lang ako nagsalita nun. Tsaka every Saturday ang upload natin ng Hip Hop OPM. Every Saturday. 6:45 PM. Pwede mo bang i-edit yung mga hindi nakakatuwang mga sinabi ko? Walang edit-edit dito. Natatakot ako. Hindi, sana po kung mapanood nyo to, meron po kayong napulot, no? Sa mga sinasabi ko. Ayun lang. Alam nyo na yun, ha? Mag-comment kayo kung sinong gusto nyong next na i-guest natin. At syempre, kami ang Hip Hop OPM. Ako ang inyong ninong Crazy Mix. At ako po si Sisa. Hindi pa rin namin alam kung paano tatapusin tong podcast na to. Kaya bigla na lang kami. Wala.